Ah, ihanda po ninyo lagi yung komunyon nyo. Every day po, every Sunday yun, dapat tayo, samahan nyo kami doon sa komunyon. Kaya yung nanonood po via YouTube, lagi ko pong sasabihin sa inyo at ipaalala, tuwing Sunday, mag-prepare ho kayo ng komunyon nyo lagi. And then, kung hindi nyo man kami nasasabayan, I hope yung father sa family siguro ang mag-handle ng komunyon. Kung wala man yung tatay, edi si nanay. Kung wala man si nanay, si kuya. Kung wala man, edi si bunso. Kung wala man, edi yung aso. Di po ba? Dumating na ba sa point na napapagod na tayo? Na parang ang daming dumating sa atin na problema, ang daming dumating sa atin na struggle, ang daming dumating sa atin ng mga sari-saring problema o challenges sa buhay. Dumating na ba sa punto na parang napapagod na tayo, na paulit-ulit na lang yung mga nangyayari sa atin? Na parang nagtataka tayo saan or ano o paano ko gagawin na maka-exist ako sa problema na nangyayari ngayon sa buhay ko? O tayo na ba yung tao na nade-depress tayo, may anxiety na tayo, natatakot na tayo, nangangamba na tayo? Dumating na ba tayo sa punto na parang pagod na ako? Dumating na ba tayo sa time na parang gusto na lang natin magpahinga at gusto na lang natin matulog at iiyak na lang ang iiyak ang problema na nararanasan natin? Our topic for today is our only hope. Huwag mong hanapin yung mga bagay-bagay na nagpapasaya lang sa'yo. Huwag mong hanapin yung mga bagay na pansamantala lang na binibigay ang kaligayahan sa'yo. Hanapin mo yung bagay o hanapin mo yung kaligayahan na hindi lang sa masama or hindi lang sa mabuting panahon masaya ka. Hanapin mo lahat ng bagay na kahit anong panahon na dumating, nandun ka pa rin sa kasiyahan sa buhay mo. Di po ba? Sa panahon ngayon, parang ang hirap maging masaya. Parang ang hirap mo yun sa panahon na parang nagtatago na lang tayo sa sarili natin. Deeply inside, sa heart natin, nandun yung problem, nandun yung nasasaktan tayo, na parang sa harap mo, parang ang ganda-ganda mo, ang ayos-ayos ng itsura mo, sa likod pala, puro saksak ka. Kasi nasasaktan ka sa lahat ng pagkakataon na meron ka. Hindi ka pa rin nakaka-move on sa lahat ng sakit, sa lahat ng problema, sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay. Today, our topic is our only hope. Kung meron man tayo dapat unahin o meron man tayo dapat ngayon i-search o hanapin sa buhay natin, makikita mo lang ang hope sa buhay mo, si Kristo ang totoong pag-asa ng buhay ng tao. Sa kapaguran mo, sa problema mo, may solusyon si Kristo para sa iyo. Kaya nga sabi ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2 to 3, sabi ni Santiago, ituring ninyong tunay na kagalakan, mga kapatid, kapag kayo dumaranas ng ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. Kaya nga, we need to faithful to God. May advantage ang tao kapag faithful ka sa Diyos. Kapag faithful ka sa Diyos, may advantage ka o meron kang pagkakaiba sa mga taong wala sa kanila. Na parang kahit dumating man na sangkatutak na problema, dumating man yung sangkatutak na mga suliranin sa buhay, parang masaya ka pa rin. Dahil ang pangako ng Panginoon ay pure joy. Hindi ng Diyos aalisin yung joy sa heart mo sa once nakipagrelasyon ka sa Kanya. Kaya nga sabi ni Santiago, kung sa English version nito, sinabi ni Santiago, sabi niya, sabi niya, kung nakakaranas pa kayo ng trouble o challenge sa buhay, consider it a pure joy. Parang sinasabi ni Santiago, kagalakan lagi. Kahit dumating mo na problema sa iyo, suliranin mo, masaya ka lang. Dahil minsan, inaalaw ng Diyos yung pagsubok, hindi para i-pull down ka, hindi para bigyan ka ng kalungkutan. Minsan, inaalaw ng Diyos yung pagsubok para makita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Minsan sinasabi natin, parang puno na ako ng problema, Panginoon, araw-araw na lang problema. Araw-araw na lang, Panginoon, parang di ko na maintindihan yung buhay ko. Di ba? Pero hindi natin alam, inaalaw ng Diyos yung challenge, inaalaw ng Diyos yung struggle sa buhay para ma-realize mo na may Diyos sa tabi mo. Kahit kailan din naman ng Diyos, hindi niya iniiwan ng tao. Ang tao lang ang iniiwan ng Diyos. Tao lang ang umaalis sa Diyos, pero ang Diyos kailanman hindi niya iiwan ng tao. Lagi lang nandyan ang Diyos sa'yo.
Ang kailangan lang ng tao, pagbabalik niya sa Diyos. Yun ang inaantay ng Diyos sa atin eh. Kahit gaano ka pa kasalanan, kahit ano pang ginagawa mo sa buhay, karumaldo mo na ginawa mo, ang mas pananabigan ng Diyos ang pagbabalik mo. Remember dun sa prodigal son? Yung prodigal son, na-realize niya lang na mawawala sa kanya lahat ng bagay kung aalis siya sa kanyang tatay. Kung ang Diyos ang tinuturing mong tatay, kapag wala kang tamang relasyon sa Diyos, mawawala ang kasiyahan mo, mawawala ang joy mo, mawawala yung pagkakontento mo sa buhay, mawawala lahat sa iyo. Dahil ang binibigay ng mundo sa iyo, pansamantalang kaligayahan lang. Di ba, masaya lang tayo pag may nagregalo sa atin, masaya lang tayo pag may bagong bagay tayo. Pero kapag luma na, parang papalitan ko to ulit para maging masaya ako ulit. Di ba? Parang ganun tayo, may bago ako cellphone, papalitan ko na kasi luma na para masiyahan ako ulit. Para may bago kang kaibigan, plastikan na kami, baguhin ko rin ang kaibigan ko, may pagkaibigan ako sa iba kasi hindi na ako masaya sa kanila. Sa totoo lang, minsan sa buhay natin, hindi natin namamalayan, tayo pala hindi nagpapasaya sa kapwa natin. Tayo pala ang may kulang. Kasi kung hindi natin maramdaman o maranasan yung pag-ibig ng Diyos, hindi din natin kayang i-touch yung love yung iba. Kung hindi mo nararanasan yung tunay na pagiging anak ng Diyos, hindi mo rin mararanasan ano yung pinagdadaanan ng iba. Sa panahon niyo, pinaprocess tayo ng Diyos, inaayos tayo ng Diyos. Hindi para kutyain o hindi para i-judge o hindi para ihambing natin yung iba sa sitwasyon natin sa kanila. Minsan din natin naiintindihan yung iba kasi puno na sila ng problema. Hindi natin alam, kapag tayo, pinagdaanan natin yung problema, kaya pinaalaw ng Diyos sa pinagdadaanan natin ang problema para may advice tayo sa iba. Para ma-handle din natin sila. Para maintindihan natin ang iba. Minsan lugmok tayo sa problema, binibigay ng Diyos yung sangkatutak na problema sa buhay natin para ma-realize natin na ang pinagdadaanan mo ay mapapagdaanan ko. Para masabi natin sa iba, yung pinagdadaanan mo may solusyon dyan. Di po ba? Hindi para ihambing natin, para sabihin natin, problema lang yan, huwag kang mag-alala. No. Minsan sinasabi natin, Kristiyano ka, hindi ka dapat ganon. No. Tao ka eh. Lahat tayo dumadaan tayo sa process ng Diyos. Inaayos tayo ng Diyos para ma-realize mo at malaman mo paano din i-handle yung problema ng iba. At paano mo din sila pasayasayahin na katulad ng pagpapasaya ng Diyos sa iyo. At paano mo sila mahawaan bilang isang tunay na anak ng Diyos. Huwag natin sabihin na Kristiyano ka, dapat wala kang problema, lagi ka lang masaya. No! Minsan inaalaw ng Diyos yung kalungkutan para ma-experience natin yung kalungkutan para kung ang ibang nalulungkot tayo naman nagpapasaya sa kanila. Yan nga sabi ni James sa atin, i-consider mo ang challenges sa buhay mo ng pure joy. Dahil ang totoo sa buhay ng isang Kristiyano, sumasaya tayo na sumasaya kapag may problema. Kasi bakit? Alam natin na may Diyos sa buhay natin. Kaya nga yung mga apostles, lagi sinasabi, sige lang, bagsakan nyo kami ng mga problema sa buhay. May Diyos kami. Di kami matatakot sa problema na dumating. Kapag may problema at nalusutan mo, huwag mo ipagmalaki na ikaw yun. Dahil ang nakakapagsolusyon sa problema mo, ang Diyos na mayroon ka sa buhay mo. Huwag natin takbuhan yung problema. Huwag natin iwasan yung problema, harapin natin. Kasi minsan sa atin, kapag namumroblema tayo, parang gusto na lang natin magkulong, gusto na lang natin makapag-isa, gusto na lang natin na parang wala na talaga itong katapusan na problema sa buhay. Minsan, inaalaw ng Diyos yung problema para lumapit ka talaga sa Kanya eh. Hindi po ba? Kaya nga minsan sa tao, sa ating buhay, kapag nagkakasakit na tayo, malalagang sakit natin, babalik tayo sa Diyos. Pero pag pinagaling ka na Diyos, ano nangyari? Anong ginawa mo? Tapos yung pinagaling ng Diyos, Panginoon, lalapit ako sa iyo, sorry kasi ito na, maghingi na tayo ng tawad sa Diyos dahil nagkasakit na tayo. Di po ba yun ang masabi sa Bible eh. Yung nasabi sa Bible eh, tawagin mo yung mga leader mo, tapos ipag-pray ka, at ipag-pray yung kasalanan na gawa mo para magpagaling ka. Ngayon, ang tao, ganitong nangyayari. Babalik tayo sa Diyos, nagkasakit tayo. Panginoon, patawarin mo ako dahil kasi makasalanan ako, nagkasakit ako dahil makasalanan ako. Tapos yung pinagaling sa Diyos, tapos yung pinagaling ng Panginoon, anong susunod na gagawin mo? Alam mo yung prayer, yung panalangin, hindi yan para manghingi ka lang sa Diyos. Ibig sabihin ng prayer, nakipag-ayos ka sa Diyos. Nakipag-ariglo ka sa Diyos. Nakipag-usap ka sa Diyos eh. Hindi ibig sabihin ng panalangin, hihingi ka lang nangihingi sa Diyos. Wrong motive tayo eh, di ba?
Mali yung motibo natin pag manalangin tayo, Lord, may gusto ako, ganito ang gusto ko. Lord, ito dapat ang gusto ko. No. Ang kinakailangan sa atin, pag manalangin tayo, nagipag-ayos ka sa Diyos. Panginoon, ayusin pang buhay ko sa iyo. Kaya nga sabi ni Christ, wag niyong isipin, ang kakainin at daramitin ninyo, alam na ng Ama ninyo sa langit, kung anong ibibigay niya para sa inyo. Kung anong pangailangan ninyo. Ba't yan nababalisa sa lahat ng bagay na gusto ninyo? Sabi ni Christ, alam na ng tatay niyo kung anong pangailangan ninyo. Nababalisa ka pa rin. Kaya nga sabi ni Christ sa atin, sino sa atin ang makapagpaabot ng buhay sa kahit man lang isang oras sa pamamagitan ng pagkabalisa? Wala. Kasi pag nababalisa na tayo, hindi natin alam saan tayo pupunta at saan tayo paparoon. Di po ba? Kasi ang pangako sa atin ng Diyos, yung pure joy. Yun yung promise ng Diyos sa atin. Yung totoong kasiyahan sa buhay natin, hindi kayang ibigay ng mundo sa atin. Kaya nga sabi ni Paul, ang lahat na mayroon, ang lahat na pangailangan mo, binigyan na niya ng Diyos sa iyo. Yung grace mo, yung pag-prosper sa iyo, yung blessing mo, binigyan na ng Diyos lahat sa iyo. Isa lang ang nawawala sa iyo pagkakontento. Yung ang dami mo ng lahat ng bagay, di ka pa rin kontento. Di ba? May TV ka na, 32 inches, nag-upgrade ka ulit. 664 na. Times 2 Di, 64 na. May 64 ka na, di ka pa rin masaya, nag-upgrade ka ulit. Di 128 na. Kasi lumalaki na. Tapos nag-upgrade ka ulit. Di to 254. Upgrade ka lang ng upgrade. Di ba? Kasi ang akala natin, replacement ang kailangan para maging masaya. No. Para maging masaya ka, maging kontento ka sa buhay. Hindi replacement. Akala natin, di na ako masaya, babaguhin ko na to. Hindi na ako masaya, iba naman. Hindi. Ang kasiyahan, matatagpuan mo sa pagkukontento sa buhay mo. Kaya nga sabi ni Paul sabi ni Paul sa Korinto, nalaman ko kung anong pagiging masaya, paano magiging malungkot, paano magiging magkaroon ng sakit, paano magiging matamlay, at paano ang pagiging makontento. Sabi ni Paul. Lahat na naranasan ni Paul, sabi ni Paul, nagutom kami, umiyak kami, tumawa kami, naging masiyahan kami. Pero ang isang bagay na nalaman nila sa Diyos ay pagiging makontento. Minsan nagkakamali tayo, nagkakasala tayo sa Diyos dahil hindi ka kontento sa buhay mo. Kaya nga sabi sa atin ni James nagkakasala ang tao dahil mali ang desire ng heart mo. Nagkakasala tayo dahil iba ang laman ng heart mo. Minsan, sabi nga ng Diyos, sasabi ni James sa atin, nananalangin ka nga, hindi naman tinutugon ng Diyos dahil kamalian ang laman ng puso mo. Diba, nananalangin tayo sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ako ng ngayon, yung bagong labas na cellphone para sikat. Diba? Ganun tayo minsan. Kaya nga sabi sa atin ni Santiago, dahil hindi ka nakukontento sa buhay, hindi ka nagiging masaya sa buhay, gagawa ka ng kamalian sa harapan ng Diyos. Minsan pag nanakawan mo ang kapwa mo, sabi ni James, minsan papatay ka, sisiraan mo ang iba para umangat ka. Sabi ni James sa atin, di ba? Kasi minsan tayo, pag ang gusto lang natin, tumaas tayo ng tumaas, kahit naaapakan natin ng iba. Gusto lang natin, dapat masaya ako kaysa sa kanya. Pag malakas ang tawa niya, mas malakas dapat ang tawa ko sa kanya. Ano tayo? Para sabihin na mas nakakangat ka sa kanya. Diba? Pag maganda ang damit niya, mas maganda din dapat ang damit ko sa kanya. Diba palamangan? Ganun tayo minsan Parang ayaw natin malamangan. Bahala naman daya, wag lang tayo madadaya. Ganun ba? Yun ba yung buhay natin? Parang nung high school tayo, elementary, ang saya mangopya, di ba? Kasi di ka nag-aaral. Parang, kahit hindi na ako mag-aaral, may katabi naman ako matalino sa totoong nag-aaral. Di ba? Kasi yung trials, yung challenges sa buhay, pansamantala lang ang lahat ng bagay na yan. Ang pangako ng Diyos sa iyo, internal. Huwag mo hanapin yung mga bagay na pansamantala lang. Hanapin mo yung mga bagay na pangako ng Diyos sa iyo na internal. Hinahanap mo ang iba, si Kristo ang internal. Eternal. Di ba? Yung eternal na mayroon tayo, yung dapat ang hahanapin natin. Karamihan sa atin, pansamantalang ang gusto natin, pansamantalang kasayahan, expiration meron. Diba? Yan pangako ng Diyos sa'yo, pang-abang buhay, pang-abang panahon. Ayaw natin. Ayaw natin doon kasi may process. Ayaw natin dahil ayusin tayo ng Diyos. Babaguhin kasi tayo ng Diyos mawala yung kasiyahan ko. Diba? Kaya nga nagtataka yung iba nung first time ko naging Kristiyano ako, na tinanggap ko talaga si Kristo, nagbago talaga ako. Nagtaka sila, sabi nila, paano ka nagiging masaya dyan?
Hindi ka na nag-party-party. Pag fiesta, wala ka na sa sayawan, wala ka na sa inuman. Sabi, paano ka nagiging masaya? Sabi ko lang sa kanila, masaya na ako na may Diyos ako eh. Dahil pagka kontento, nilagay niya sa akin. Yun ang wala sa iba. Dapat yung Diyos natin sa buhay natin, nararanasan natin. Kapag hindi mo nararanasan ng Diyos, abay mag-iba ka na ng Diyos. Dahil ang Diyos mo hindi mo nararanasan eh. Dapat ang Diyos mo nararanasan mo, naiintindihan ka, ang Diyos mo nakakasama mo. Hindi dapat yung Diyos mo nandyan lang kapag may kailangan ka. Diba? Mas masarap na ang Diyos sa buhay mo ay ang kinukorek ka. Yun ang tama. Diba? Kaya nga sabi sa atin ni Solomon, sa Proverbs, sabi niya, yung totoong love, rebuke. I-correct mo ang iba. I-correct mo, itama mo sarili mo. Yun ang totoong love. Yung totoong pag-ibig, sabi ni Solomon sa atin, ang totoong pag-ibig, ang totoong love, yung kinukorek ka, yung tinatama ka. Hindi love, hindi pag-ibig, yung binibibig ka. Okay lang yan, ayos lang yan. Nagkamali ka, okay lang yan. Ay, hindi love yun. Pinapabayaan ka. Di ba? Kaya nga ganun eh. Ang bata, hindi niya maintindihan ang pagkakamali niya pag hindi mo tinatama. Itama mo siya, ipaintindi mo sa kanya anong pagkakamali mo. Para na sa ganun, maintindihan niya, ito ang mistake ko, ito ang mali ko, ito palang ayaw ng mga magulang ko. Hindi ko na ulitin to. Minsan tayo kasi inaangga natin ang anak natin. No? Pag inaangga natin anak natin, paglaki, ba't kaya ganyan ang ugali mo? Hindi ko gusto ang ugali mo. Ikasalanan mo naman, di ba? Hindi mo kinokorek, hindi mo tinatama, inaangga mo sa pagkabata. Kaya nangyari. Magtataka ka. Ba't kaya ibang ugali ng anak ko sa ugali ko? Ganun ka rin naman ng bata ka eh. Di ba? At talaga, saan kayo nagmana to? Alam naman sa kapitbahay mo. Di ba? Kaya ngayon, bago ka magkaroon ng success, o bago ka mag-success sa buhay mo, nandun muna yung difficulties, nandun muna yung mistakes, nandun yung obstacles, nandun yung failure sa buhay mo, bago ka mag-success. Dadaan ka muna sa process eh. Dadaan ka muna sa process, para na sa ganon, malaman mo ano dapat ang hakbang na gawin. Walang tao na nag-invest, walang tao na nagnegosyo na yumaman agad at umangat. Dumaan yan sa pagsara-sara store, dumaan yan sa wala na talaga. Diba? Dumadaan. Tapos, naintindihan mo, ano kaya kailangan gawin? Diba? Yung mga businessman, upgrade sila ng upgrade, ayos sila ng ayos, paganda sila ng paganda ng kanilang product para maging success. Hindi ka pwedeng maging successor o mag-success sa buhay mo pag di ka dumaan sa difficulties, hindi ka madaan sa mistakes, hindi ka dadaan sa obstacles, hindi ka dadaan sa failures. Ang trials, ang failures sa buhay, natural sa tao yan. Para malaman mo at para lumago ka sa buhay mo, paano may handle ngayon yung pagkakamali mo? At ano nga ayusin mo sa sarili mo? Hindi pwede, isang pagkakamali lang natin, ayoko na. Sabi ko na, logi ako dyan eh. Sabi ko na, magsasara yan eh, di ba? Walang nagninegosyo, walang tao nagninegosyo ng isip agad, mag-invest ako para malugi. Di ba? Wala. Ang tao nag-invest, lagi sinasabi nila ito, papatok to. Ito, sigurado, malaki ang kita ko dito. Pero minsan yung mindset natin kakaiba, di ba? Yung kakaiba yung mindset natin na parang, nabili mo lang yung product ng 20, ibibinta mo 60, 40 sa'yo. Di ba? Kasi karamihan sa atin gusto natin agad umangat. Ayaw natin ng process ng tama. Kaya nga sabi ng mga Chinese, okay lang kahit piso-piso. At least marami. Tayong mga Pilipino, iba eh. Gusto natin milyon agad eh. Di ba? Ang gusto natin, ganito minsan yung ibang nagninegosyo eh. Isample lang natin yung buhay sa negosyo. Hindi ako nag-negosyo ha. Hindi ako nagtuturo ng negosyo. Sample lang natin yung buhay sa negosyo. Di ba? Yung iba kasi, ang gusto agad nila, mag-invest tayo, milyon agad. Yung product dapat milyon. Hindi ka naman pwede mag-invest ng milyon, tos, sorry sa word ko ha, tos magbibinta ka sa squatter. Di ba? Sa mahihinang tao ka nakatira, tos ang benta mo, ang ulam mo, 100. Ang pera lang nila, 20-20 ang kaya. Lumibel ka sa tao na nasa paligid mo.
Minsan karamihan sa atin, ayaw natin lumibel sa iba. Gusto lang natin manglamang sa kapwa natin. Gusto lang natin makalamang. Ang gusto lang natin na tingalain tayo ng iba. Diba? Mas masarap kaya pagkapantay tayo ng lahat. Mas masarap pag nag-iintindihan mong iba. At mas maganda na habang nararanasan mo yung mga obstacle sa buhay mo, struggle sa buhay mo, nakukomfort ka na nakukomfort ng Diyos mo. Tapos pag mayroon ka kaibigan na gano'n na pinagdadaan, na para sasabihin mo, alam mo, ganito ang ginawa ko lang eh. Naiintindihan mo, hindi mo dapat kinokondem, hindi mo ginajudge yung kapwa mo, dapat naiintindihan mo sila. Ang taong dumaan sa process, siya yung taong naiintindihan niya yung kapwa niya, ba't ganun siya? Huwag nga sabi, sama-sama talaga ng ugali niyan. Hindi ko gusto ang ugali niyan eh. Baka naman ikaw hindi niya gusto. Kaya ganun ang ugali ng tao. Kaya nga sabi sa John 14:15, sabi ni Kristo, huwag ninyong hayaan mapagapag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din tayo kay Kristo. Yun ang sabi ni Kristo, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Kasama niyo ako, sabi ni Christ, kagaya niya ng mga alagad ni Kristo, na habang nasa lawa sila, dumating yung bagyo, kasi Kristo natutulog lang. Akalain mo, pag ikaw ba kasama mo ang Diyos, nakikita mo ang Diyos natutulog, matatakot ka ba? Si Kristo nga kalmado, ikaw takot? Papayag ba naman si Kristo na kasama siya sa paglubog? Abay, hindi siya papayag, di ba? Dapat ang mindset mo agad, ay, nandito si Kristo eh. Pag lumubog tayo, lubog din siya. Sisiguraduhin ni Christ, pagdating ng pagsubok mo sa buhay, kasama mo siya. Di ka nag-iisa. Karamihan sa atin, lumalaban tayo, nag-iisa, kaya napapagod ka. Huwag ka lumaban mag-isa. Labanan, pag hindi mo kaya ang laban sa pamamagitan ng palakasan, labanan mo sa luhuran. Kasi minsan sa luhuran, sa iyakan, may solusyon ng Diyos sa problema mo. Karamihan sa atin, binabraso na natin, re-wrestling na natin, yung problema natin, sinusuntok na natin, pinapanjimbag na natin, and then na-realize mo, ay parang ako ata ang pagod. Dapat ang napapagod ang demonyo, hindi ikaw. Karamihan kasi lumalaban tayo mag-isa. Hindi natin sinasama ang Diyos sa obstacles o trials o mistakes mo sa buhay, kaya napapagod ka. Kaya karamihan sa mga tao, pagod na ako, parang paulit-ulit na lang lagi yung challenges sa buhay ko, paulit-ulit na lang lagi yung problema ko. Alam mo, natural lang sa tao ang problema. Ang hindi natural sa tao, yung hindi tamang relasyon mo sa Diyos mo. Yung hindi tama yung lagad mo sa Diyos, yun ang hindi natural. Natural lang sa atin yung mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda. Kasi minsan ang Diyos inaalaw yung mga bagay-bagay na yun para mag-mature ka, para mag-grow ka, at para malaman mo paano i-handle ang ibang tao. Di po ba? Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga ngayon, ang lahat na nagtsatsaga, ang lahat na nananampalataya, sila talaga yung totoong nakakatanggap ng totoong pag-asa na mula sa Diyos. Ang tunay na hope, yung mga tao tamang relasyon sa Diyos. Ang tunay na hope, yung taong nagtsatsaga sa relasyon sa Diyos. Yun ang totoo. Dahil si Kristo hindi siya nangako. Hindi sinabi ni Kristo, manampalataya ka, tanggapin mo kung manampalataya ka, sumamba ka sa akin, yayaman ka. Hindi si Kristo nangako ng kayamanan. Ang pangako ni Kristo, buhay na walang hanggan eh. Bakit ba hinahabol ng kayamanan, buhay na walang hanggan ang inaalok ni Christ sa'yo? Baka si Lucifer ang sinusundan mo, hindi si Kristo. Di ba? Ako ni Lucifer, sabi niya kay Kristo, sambahin mo lang ako, yayaman ka, sisikat ka, magiging hari ka. Di ba yun na sinabi ni Lucifer? Kung malalaman natin sa Matthew chapter 4, yung tinukso si Christ, doon natin malalaman anong inaalok ng mundo. Di ba? Yung inaalok ng mundo, dito ka maging masaya ka dito, sigurado yan. Di ba? Kaya nga sabi ni Lucifer sa Kristo, dinala si Kristo sa taluktok ng templo, pinakita niya yung syudad. Sabi niya, sambahin mo lang ako, lumuhod ka lang sa akin, sambahin mo ako, magiging sayo ang lahat ng kapangyarihan na yan. O di ba? Si Kristo, sabi ni Kristo, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya, may karapatan maging anak ng Diyos. Hindi prosperity, hindi pagpapayaman sa relasyon ni Kristo. Dahil ang pangako ng Diyos sa buhay natin, buhay na walang hanggan, iba sinusundan mong Diyos. Dahil ang Diyos, si Kristo, hindi ka payayamanin. Ibibless ka man niya. Okay, isi-support man ni Kristo na ang pangailangan niya, it's natural.
At kasi sabi ni Chrissy, alam na ng Father niyo sa heaven, ano pa ang kailangan ninyo? Oh, tapos tayo pa rin, gusto natin, Lord, bless me, bless me, bless me, bless me, please. May please pa sa dulo. Di ba? Tapos hindi mo pa nababasa yung Bible, hindi naman talaga nangako ang Diyos para payamanin ka. Hindi, kung nangako talaga ang Diyos na payamanin tayo, hindi, kamusta? Di ba? Yan pangako sa atin ng Diyos eh. Kaya sabi ni Kristo sa atin, pick up your cross and follow me. Walang tao na maginhawa, walang tao na yumayaman pag sumusunod kay Kristo. Kung payamanin ka man ng Diyos, edi okay. Kung hindi ka mapayamanin ng Diyos, maging kontento ka sa buhay mo. Makontento ka. Kaya gumagawa tayo at kinakat natin, or ano ba yun, ibig sabihin yun, yung hindi na natin nasusunod yung standard ng Diyos, then may sarili tayong desire sa buhay natin. Kaya nga, the more na nagtitiwala ka sa Diyos, the more na niniwala ka sa Diyos, the more na napalataya ka sa Diyos, the more na mapapanatag ka. Alam mo yun, nga the more na nandiyan ka sa Diyos, the more nakipagrelasyon ka sa Diyos, panatag na panatag ka, parang nalumindol na ikaw, kalmado pa rin. Na parang bumabaha na, parang ikaw nagsiswimming pa rin. Parang wow! Para sa iba, anong nangyari sa'yo? Ba't ang saya-saya mo? Problema ba natin ang lindol? Problema ba natin ang baha? Hindi yun ang problema natin. Ang totoong problema natin, kung hindi tama yung relasyon natin sa Diyos, then hindi ka mapapanatag. Dahil ang taong wala kay Kristo, yung taong walang totoong relasyon kay Kristo, sila ang taong laging natatakot. Sila yung taong laging nangangamba. Ayaw na natin mangipat bahay, ayaw na natin lumabas ng bahay, natakot tayo sa COVID. Sabi sa atin ni John sa 1 John sabi niya yung takot, hindi niya kaya talunin yung love. Dahil ang love, kaya niyang digmain ng takot. Diba? Kung alam mong mahal ka ng Diyos, ba't ka natatakot? Kasi sinabihan tayo ni Christ sa Matthew chapter 10, sabi niya, ba't niyo kinatatakutan yung mga pumapatay ng katawan? Sabi ni Kristo, katakutan ninyo yung pumapatay ng espiritu at katawan na ang Diyos na kaya kang itapon sa impyerno. Kinatatakutan mo magutom, kinatatakutan mo wala ka ng sweldo, kinatatakutan mo mawala ka ng trabaho, hindi mo kinatatakutan mawala ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Di ba dapat tayo sa buhay dapat natin, ang ilalagay natin, kailangan ko i-increase. Kaya lagi-lagi sinasabi ni Peter sa Acts, sabi niya, Lord, i-increase mo yung pananampalataya namin. Dagdagan mo yung tapang namin. Para daw para may pangaral ang salita mo. Sabi ni Peter, hindi yun, Lord, dagdagan mo ang sweldo ko. Itaas mo ako na posisyon ko, hindi. Itataas ka nga ng Diyos sa posisyon mo, dagdagan nga ang sweldo mo ng Diyos, kamusta naman ang puso mo? Diba? Mas lalo ka tuloy yumabang. Hindi ka tuturuan ng Diyos maging mayabang eh. Ang ituturo sa iyo ng Diyos, maging kontento sa buhay. Huwag natin sabihin na pag the more na susunod ka sa Diyos, the more na manapatay ka Diyos, payayamanin ka ng Diyos. Ano akala mo doon? Di ba? Kaya, normal lang ang trials at temptation dahil doon tayo minsan pinapatatag ng Diyos. Kaya sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, but, sabi doon, sabi ni Pastor Pat, pag daw but, seek first His kingdom and His righteousness, and all those things shall be given to you as well. Yung sinasabi ni Kristo, sabi niya, seek the kingdom of God first. Sabi niya, and His righteousness. Sabi niya, and all those things shall be added unto you. Minsan ang hinahabol lang natin yung blessing. Minsan yung kinukuha na natin sa Diyos yung pagpapala, kamusta ang relasyon mo? Kamusta ang buhay mo? Kamusta yung puso mo sa harapan ng Diyos? Huwag mo habulin yung pagpapalang, habulin mo dapat yung Diyos. Doon ka dapat tumabol sa Kanya, doon ka dapat dumikit sa Kanya. Huwag mo sabihin, Lord, didikit ako sa iyo, punin mong wallet ko. Salamat. Diba? Yun ang buhay natin. Kaya nga tayo, hindi dapat yung way natin yung masusunod. Ang masusunod dapat dito yung way ng Diyos sa buhay mo. Hindi dapat yung standard mong nasusunod. Ang standard dapat ng Diyos ang nasusunod. Kaya nga, nandun dapat sa atin. Kaya nga sinasabi natin lagi, bago, kailangan ko siguro na maging matino, maging para may blessing ako, di ba? Yung sinasabi natin, maging mabait lang tayo sa Diyos. Pagpapalay tayo ng Diyos, talaga. Ang daming mabait dyan.
Hindi naman yumaman kung kabaitan lang para pagpapayaman, hindi maging mabait na lang tayo lahat. Di ba? Kaya kinakailangan natin, wag natin hanapin yung kayamanan. Ang hanapin natin yung sino nagpro-produce ng kayamanan. Yun yung producer dapat ang nahanap natin. Dinidikitan natin. Kaya sabi sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kaya sabi sa Jeremiah 29:13, sabi niya, kung hahanapin ninyo ako, kung buong puso nyo kung hahanapin, matatagpuan nyo ako. Minsan, iba yung hinahanap natin. Pag lalapit tayo sa Diyos, iba yung puso natin. Panginoon, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan. Ang ibig sabihin ni Kristo, dapat ang hinahanap mo siya. Ang hinahanap mo dapat ay yung Diyos. Yung blessing, natural lang yan sa Diyos sa pagbibigay sa iyo. Ang hindi natural, yung hindi tama, relasyon mo sa Kanyang harapan. Si James 4:8, sabi niya, come near to God and He will come near to you. Mas maganda yung version na draw near to God and God will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos na may lalapit sa iyo. Gusto mo lapitan ka ng pagpapala, mas lumapit ka sa Diyos. Mas ayusin mo yung relasyon mo sa Diyos. Gusto mo maging masaya sa buhay mo? Gusto mo maranasan yung pag-asa na hindi naranasan ng iba? Gusto mo makontento sa buhay mo? Mas lapitan mo ang Diyos sa buhay mo. Dahil ang kulang sa iyo si Kristo na nagbibigay ng pagkontento sa iyo. Isa kasi iba nilalapitan natin eh. Iba yung tinatakbuhan natin sa sarili natin. Kapag, alam niyo po, ang dapat man natin pagyamanin sa buhay natin, yung salita ng Diyos sa buhay mo. Kung may taman man dapat tayo na pagyamanin sa buhay natin, yung salita ng Diyos, yun ang totoong yaman na binibigay ng Diyos sa atin. Huwag natin habulin yung blessing. Kasi ang habulin dapat natin yung source ng blessing. Huwag natin habulin yung blessing, mas hanapin natin ng Diyos sa buhay natin. Yun ang pinakamaganda. Kaya nga, sa lahat ng gagawin natin, bago ka mag-success, at bago mo mararanasan yung lahat ng bagay na yan, kailangan mo munang tumakbo sa harapan ng Diyos. Kailangan mo muna. Kaya nga sabi, come to me, walk in the path of righteous, pray without ceasing. Kaya nga, nasa panig mo ang Diyos eh. Kaya tayo, kapag nasa panig natin ng Diyos, ang tanong doon, sa lahat ng trials mo, sa lahat ng pinagdadaanan mo, sa lahat ng challenges mo sa buhay, nasa panig mo ang Diyos. Eh, ang tanong doon, nasa panig ka ba ng Diyos? Nasa panig ka nga ng Diyos. Ang tanong, nasaan ka naman sa Diyos? Di ba? Yun ang pinakamaganda sa buhay natin. Kaya kapag nahihirapan tayo, tapos doon tayo kakapit sa salita ng Diyos, alam niyo po, ang nilalagyan ng Diyos sa puso natin yung punto. Punduhan natin yung puso natin. Dapat pinupunduhan natin ang salita ng Diyos yung puso natin. Kapag alam mo, matindi na ang trials mo, alam mo na matindi niya yung challenges sa buhay mo, kapit ka lang sa Diyos. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Hindi mo kayang solusyonan yung problema mo sa sarili mong takbo. Mapapagod at mapapagod ka lang sa buhay mo. Alam niyo po, kung mayroon man dapat sa atin, ang hindi kayang agawin ng enemy, o hindi kayang nakawin ng enemy sa buhay natin, yung pure joy na binibigay ng Diyos sa atin. Yung kapayapaan na binibigay ng Diyos sa atin. Yung pag-asa na binibigay ng Diyos sa atin. Yung hindi niya kayang nakawin sa iyo. Karamihan kasi sa atin, iba yung takbo ng buhay natin. Kaya nagtataka tayo, lahat naman ginawa na natin, lahat ng kaparaanan na, sinolusyonan na natin, bakit hindi pa rin natatapos yung problema natin? Ba't hindi pa rin natin nakukuhay kung ano man? Alam niyo po, kung mayroon man dapat tayo, kung mayroon man mapagpatatag sa sarili natin, at kung mayroon man dapat pundasyon sa buhay natin, walang iba kundi si Kristo. Siya totoong magpapatatag sa iyo at magpupundasyon sa iyo. Because our only hope is Christ. Yung nag-iisang pag-asa ng tao si Kristo. Sa panahon ngayon, sa kahirapan ngayon, sa pandemya na nangyayari ngayon, naging lawlessness ng tao, nawalan ng tao, puro na, kung makikita natin sa YouTube, yung mga tao ngayon, puro na protesta, naging lawlessness ng tao. Kaya kinakailangan lang ngayon, makikita lang natin yung totoong pag-asa na sa kay Kristo, totoong pag-asa. Wala sa iba. Tayo ba'y manalangin? Dakila't makapangyarihan Diyos, salamat sapagkat Ikaw ang nagbibigay ng tunay na pag-asa sa buhay namin. Kung mayroon man dapat kami ilapit sa iyo sa umagang ito, ay yung buhay namin na karapat-dapat sa iyo. Salamat Ama sapagkat sa panahon ngayon,
At sa mga nararanasan namin ngayon sa buhay, itinutuwid mo kami, tinatama mo kami. Minsan man, inaalaw mo man yung mga challenges and trials sa buhay namin, hindi para mawalan kami ng pag-asa, kundi para magtiwala sa iyo. Salamat, Ama, sapagkat ikaw ang tunay na pag-asa namin sa buhay. Salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.